Anika POV. Dumating naman si Tito Dylan, nung makita niya ako ay nagulat pa ito. Pero nang malaman niyang tatay ko si David Diaz, ay tuwang-tuwa siya. At mas lalo pa niyang ikinatuwa, nang malaman niyang may apo na siya. At gusto niyang makita si Leo. Bakit ganito sila mag-react? Hindi pa ba nabubuntis si Samantha? Matagal na dapat meron na silang apo. Isang oras din ang pakikipag-usap ko kay tita, nang makaramdam ako ng pagsakit ng pantog ko. Nagpaalam ako sa kanyang pupunta muna ako sa comfort room. Pagkarating ko sa comfort room, ay agad akong naglabas ng loob. Humarap ako sa salamin, at naglagay ng kaunting lipstick. Napasinghap ako nang pumasok sa loob ng comfort room si Elias, at sinirado ang pinto at nilock ito. Anong ginagawa ng lalaki na ito dito? Anong ginagawa mo dito? Kabadong tanong ko, halos magkanda-utol-utol pa ako sa pagsasalita. Hinagod niya ako ng tingin, mula ulo hanggang paa. Ang mapupungay nitong mata na nakatitig ngayon sakin. Kumabog ng malakas ang aking dibdib, dahil sa kakaibang titig niya sa akin. Bakit ganito? Bakit parang apektado pa rin ako sa kanya? I missed you. I really missed you. Wika nito at humakbang papalapit sa akin. Huwag kang lalapit sakin. May pagbabanta sa aking boses. Pero parang wala itong naririnig, dahil patuloy pa rin ito sa paghakbang palapit sa akin. Sweetie, asal niya. Habang palapit siya sa akin, ay dahan-dahan naman akong umaatres. Kaka-atres ko ay bumangga na ang likod ko sa dingding ng CR, dead end na. Nang makalapit siya sa akin ay agad niya ako siniil ng halik. Nalasahan ko pa ang alak na ininom niya. Sa sobrang pagkabigla ko ay natulala ako, nanigas na ang buong katawan ko. Napakurap-kurap ako nang makabawi ako sa pagkabigla, ay tinulak ko siya. Pero hindi man lang siya natinag, at mas lalo pang nilaliman ang kanyang paghalik sa akin. Nang hihina na ang tuhod ko, para na akong matutamba. Pakiramdam ko hinigop ng mga halik niya ang lahat ng lakas ko. Tumigil siya sa paghalik sa akin, at tinitigan niya ako sa aking mga mata. I missed you so badly. Please come back to me, sweetie. Malamyos na tinig na saad nito. Ang sarap sana pakinggan, kung hindi niya lang ako sinaktan. Malakas ko siyang sinampal sa pisngi niya. Ang lakas naman ng loob mong sabihin sakin ang mga salitang iyan. Namiss mo ako. Talaga lang ha, baka namiss mo akong saktan, gawing show nga at paglaruan ang damdamin ko. Baka nakakalimutan mo, malaki ang kasalanan mo sa akin. Malalim na sugat ang iniwan mo sa puso ko. Kaya pwede ba huwag kang amasta na parang minahal mo ako noon, dahil ang totoo hindi naman talaga. Garalgal ang boses ko, hindi ko mapigilan ang emosyon ko, nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. I hate these feelings. Akala ko naka-move on na ako. Akala ko okay na ako. Pero bakit umiiyak pa rin ako? Bakit pakiramdam ko sariwa pa rin ang sugat sa puso ko? Believe me Anika, minahal kita ng totoo noon. At kahit hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagsusumamo nito. Ano daw minahal niya daw ako? Pinagmumuka niya ba akong show nga? Sinungaling ka. Alam mo mas maganda siguro pakinggan ang mga salitang iyan, kung galing mismo sa ibang tao. At isa pa wala ng silbi ang mga sinasabi mo, dahil hindi na ako maniniwala pa sa'yo. At hindi na rin kita mahal, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Honest ko. I don't believe you, alam kong mahal mo pa rin ako. Sabi niya at muli akong hinalikan sa labi. Napapikit ako sa paraan ng mga halik niya, marahan at maingat. Kaya hindi ko namalayan sinabayan ko ang mga halik na iyon. Bumitaw siya at bamulong sa aking tainga. Sabi ko na nga ba mahal mo pa rin ako? Ani nito. Doon ko siya tinulak ng malakas papalayo sa akin. Hindi na kita mahal. Singhal ko at umalis sa harapan niya, at mabilis na lumabas ng comfort room. Pagkarating ko sa dating pwesto namin ni Tita Althea, ay agad ako nagpaalam at mabilis na nilisan ang lugar. Mabilis kaming nakarating sa bahay, at tumuloy ako sa kwarto ko, at pumasok sa CR. Doon ko binuhos ang lahat ng luha ko. Tumapat ako sa shower, at kahit nakadress ako, ay sumalampak ako sa marmol na sahig. Kulang na lang ay sabunutin ko ang buhok ko dahil sa inis. I hate him. Bakit ang rupok mo eka?
Si Elias yon ang lalaking nanakit sa'yo. Asal ko habang umiiyak. Bumaluktot ako at hinayaang mabasa ang buong katawan ko. Akala ko kaya ko na maging matapang sa harapan niya, bakit ngayon nagiging mahina na naman ako? Nakakainis. Tumugon pa ako sa mga halik niya. Anong iisipin ng kumag na iyon, na mahal ko pa rin siya? Dahil lang sa halik naging marupok na ako. Kainis ka Eka. Umayos ka, huwag kang nagpapaapekto sa Elias na yun. Kastigo ko sa aking sarili. Sa lobby pa lang ay sinalubong na ako ni Carissa ang secretary ko. Good morning ma'am. Bati nito sa akin. Good morning, na-check mo ba ang schedule ko ngayong araw? Tanong ko sa kanya, pero nagtataka ako dahil panay ngiti ng babae. Okay ka lang Carissa? Tanong ko. Yes po ma'am, oo nga pala may bisita ka po. Nasa opisina niyo siya ngayon naghihintay ma'am, ang gwapo-gwapo niya talaga. Tumikwas ang kilay ko sa tinura ni Carissa. Sinong bisita? Tak ang tanong ko. Si Mr. Falcon po. Muntik na ako matalisod dahil sa sinabi niya. Anong ginagawa ng lalaki na yun dito? Nagmadali akong pumasok ng elevator kasama si Carissa. Pagkarating naman si 40th floor, ay nagmadali ako lumabas, at mabilis na hakbang ang aking ginagawa. Pagbukas ko ng pinto ng opisina ko, nadatnan ko ang isang lalaking prenteng nakaupo sa swivel chair, kaharap ng desk ko. Ang suot nitong black polo long sleeve, ay nakabukas ang ilang piraso ng butones nito, kaya lantad ang matigas na dibdib nito. Anong ginagawa mo dito? Singhal ko. At pabagsak na nilapag ang bag ko sa table desk. Visiting you. Relax sweetie, ang high blood mo naman. Wika nito at relax na relax sa pagkakaupo. Visiting me. Seriously, ang kapal din talaga ng noo mo ano. Nagka-amnesia ka ba? Nakakalimot ka yata kung ano ang ginawa mo sa akin. Lumayas ka dito. Hindi welcome dito ang mga manloloko, sinungaling at mapanakit na tao. Litani ako at lumapit sa kanya, at hinawakan siya sa braso, at hinihila siya patayo. Umalis ka ri. Hindi ko natapos ang sasabihin ko, dahil bigla akong nawala ng balanse, at ngumudngud ang mukha ko doon sa matigas na dibdib nito. Naamoy ko tuloy ang pamilyar na pabango niya. Unti-unti kong inangat ang mukha ko, at napatitig sa kanya. Lalong kumulo ang dugo ko, nang makita ko nakangisi ang lalaki. Malakas ko siyang sinuntok sa dibdib, kaya napangiwi ito. Mapanakit ka na sweetie. Saad nito at hinimas ang kanyang dibdib. Huwag mo ako masweetie-sweetie dyan, lumayas ka dito. Sigaw ko sa pagmumuka niya, at lumayo sa kanya. Sumeryoso ang mukha nito, at matamang tumitig sa akin. Gusto ko makasama si Leo. Tumaas ang kilay ko sa tinura niya. What did you just say? Gusto ko makasama si Leo. Gusto siya makasama ni Mommy. Ulit nito. Hindi. Matigas na turan ko. Kung si tita pwede, pero ikaw hindi. Bakas ang lungkot sa mga mata nito. Kung nagpunta ka lang dito, para kumbonsihin ako sa bagay na yan. Umalis ka na dahil wala kang mapapala sa akin. Seryosong sabi ko. Umalis ka na Mr. Falcon. Kung ayaw mong ipakaladkad pa kita sa mga tauhan ko palabas ng building na ito. Pagkasabi ko noon ay naglakad ako palabas ng opisina ko, at nagtungo sa opisina ni Papa. Wala ngayon si Papa, dahil napuyat ito kagabi. Dahil hating gabi na natapos ang concert ni Ella. Dito muna ako magpapalipas ng oras, hanggat hindi pa umaalis ang garapata na lalaking yun. Tumunog ang intercom sa desk ni Papa, sinagot ko iyon. Ma'am, umalis na po si Mr. Hottie. Saad ni Carissa sa kabilang linya. Binaba ko na ito at lumabas ng opisina. Alas 5 ng hapon ako umalis ng kumpanya. Lumabas na ako sa lobby, at saktong tumigil ang sasakyan sa harapan ko. Sumakay agad ako doon, plano ko pumunta sa dating bahay namin. Binili ko iyon sa may-ari, dahil gusto ko ay sa amin pa rin ang bahay na iyon. Yun na lang kasi ang natitirang alaala ni nanay sa amin. Pagkarating namin sa lugar, ay agad ako bumaba sa sasakyan. Ma'am, gusto mong samahan kita sa looban? Tanong ni Randy. Hindi na, babalik din ako kaagad. Naglakad na ako papasok sa iskinita, wala pa din pinagbago, ganoon pa rin. Marami akong nakakasalubong na batang nagtatakbuhan sa daan. Pagdaan ko sa tapat ng tindahan ni Aling Bebang, ay naroon sila Kuya Jason nakatambay, at masayang nagkukwentuhan. O eka, naririto ka pala, kamusta si Leo?
Tanong ni Kuya Jason. Medyo makulat na Kuya Jason. Sagot ko, buti ka pa nakakadalaw ka pa dito, samantalang si Ella ay hindi na. Paano ba naman kasi sikat na sikat ang kapatid mo? Ani ni Aling Bebang. Kamusta magtrabaho ang anak ko, hindi naman ba pasaway eka? Dagdag pa ni Aling Bebang. Nako hindi po Aling Bebang, masipag at mabait si Carissa laging on time pumasok. Sagot ko, hindi kasi dito umuwi si Carissa, kundi doon sa lola niya sa kabilang bayan. Nagpaalam ako sa kanila, at nagtungo sa dating bahay namin. Pagkapasok ko sa loob ay napangiti ako, parang kailan lang dito pa kami nakatira. Pumasok ako sa dating kwarto ni Nanay at Ella. Binuksan ko ang aparador, kung saan nakahanger ang mga damit ni Nanay. Kinuha ko ang isang damit niya at niyakap. Nay, miss na po kita. Sayang at wala ka na dito. Hindi mo man lang nararanasan ang mga bagay na natatamasa namin ngayon. Si Ella nako sikat na po siya ngayon. At ang apo niyo si Leo ang kulit-kulit na po. Sayang at wala ka na, hindi mo man lang siya nakilala at nakasama, siguradong matutuwa iyon kung may lola mama siya. Si Papa naman ayon nagpapakasubsob pa rin sa trabaho, kahit may edad na. Mahal na mahal ka pa rin ni Papa Nay. Alam kong mahal mo pa rin siya. Mahal na mahal kita Inay, at sobrang miss na po kita. Binalik ko ang damit ni Nanay sa cabinet, at lumabas ng kwarto. Pumunta naman ako sa dating kwarto ko, nandito ang mga lumang gamit ko. Kinuha ko sa ilalim ng papag ang isang kahon. Pinatong ko ito sa kama at binuksan ito. Nakita ko doon ang isang maliit na box, kung saan ko tinago ang kwintas na bigay sa akin ni Elias noon. Kinuha ko ito sa kahon, at binulsa sa suot kong slack pants. Lumabas na ako sa bahay, at nilock ang pinto. Pagdaan ko sa tindahan ni Aling Bebang, ay nag-iinuman na si Kuya Jason at ang tropa nito. Kuya Jason wag masyadong magpakalasing, saad ko at ngumiti. Sige eka isang bote lang naman ito, ingat ka sa pag-uwi. Salamat, ani ko at naglakad na muli. Oo nga pala eka, madalas magpunta noon dito ang ex mo. Si Mr. Pogi, napahinto ako sa tinuran ni Kuya Jason. Lumingon ako sa kanya, at kumunat ang noo ko. Si Elias. Paninigurado ko. Oo naalala ko pa nga nakipag-inuman pa siya sa amin dito. Okay pala yung nobyo mo dati. Dito siya natutulog sa labas ng tindahan ni Aling Bebang. Kasama yung driver niyang si Edward. Isang taon din nagpabalik-balik yun dito, at hinahanap ka. Ngumiti lang ako kay Kuya Jason, at nag-umpisa muli maglakad. Bakit naman siya nagpunta dito? Isinantabi ko ang mga sinabi ni Kuya Jason at umiling-iling, imposible. Mahinang bulong ko. Nang makalabas na ako sa gate ng iskinita, ay napatingin ako sa isang itim na sasakyan, nakaparada ito sa gilid ng kalsada. Hindi kalayuan sa kotse ko, sa post-ora pa lang nito, ay halatang mamahalin at mayaman ang may-ari. Siguro ay Noki Park lang ito. Sumakay na ako sa sasakyan, hindi yata ako napansin ni Randy. Dahil busy ito sa kakadot-dot ng cellphone niya. Randy aalis na tayo. Sambit ko pero parang walang narinig. Randy, medyo nilakasan ko ang pagtawag ko sa kanya. Yes ma'am. Gulat na wika nito. Uuwi na tayo. Asal ko at samandal sa upuan, sumasakit ang likod ko. Pagkarating namin sa mansion, ay agad ako sinalubong ng yakap ni Leo. Mommy na miss po kita. Masiglang sabi nito. Na-miss din kita baby boy. Saad ko at pinupog ko siya ng halik sa pisngi nito. Nasa kwarto ako ngayon nagpalit ng damit pang bahay. Si Leo ay nandun sa kwarto ng kanyang lolo papa. Si Ella naman ay maghapon na tulog, dahil siguro sa pagod at puyat kagabi, hanggang ngayon daw ay hindi pa lumalabas ng kwarto. Nagsuot lang ako ng kulay puting dress na hanggang sakong ang haba. Binuksan ko ang laptop ko, dahil may natanggap akong email mula kay Carissa. Nakaupo ako sa kama, nang may biglang kumatok sa pinto ng kwarto. Tumayo ako sa pagkakaupo sa kama, at pinagbuksan kung sino ang kumakatok. Senyorita may lalaki po sa baba, kaibigan niyo daw siya. Turan ni Karen ang isang katulong namin. Kumunot ang aking noo, wala naman akong inaasahan na bisita ngayon, at isa pa dalawang lalaki lang ang kaibigan ko si Kuya Jason at si Dom. Imposibleng si Dom dahil nasa Amerika pa ito, at kilala nila si Dom.
Sino daw? Tak ang tanong ko. Hindi po sinabi ang pangalan. Pero ang gwapo niya po, senyorita. Nagniningning na sambit ng dalagita. Gwapo, hindi kaya, diing mura ko at agad lumisan ng kwarto, at nagmadaling bumaba ng hagdan. Muntikan ko pa maapakan ang dulo ng dress ko, dahil sa pagmamadali. Hindi siya pwede makita muli ni Leo, at mas lalong hindi siya pwedeng makita ni Papa. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko, habang papalapit ako sa malawak na sala. Hindi nga ako nagkamali, siya nga. Papaano siya nakapunta dito? Paano niya nahanap ang bahay namin? At isa pa, paanong nakapasok siya sa subdivision na ito, lalo't na mahigpit ang patakaran at seguridad dito. Hindi pwedeng basta-basta lang makapasok ang mga hindi taga rito. Huminga ako ng malalim, bago tuluyan lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Matigas na turan ko. Mula sa pagkakatalikod nito, ay dahan-dahan itong humarap, ganoon pa rin ang suot niya kaninang umaga. Matagal ito tumitig sa akin, kaya umiwas ako ng tingin. Hindi ko talaga kaya makipagtitigan sa lalaking ito. Nakakatunaw tumitig, yung tipong tutunawin kanya na parang ice cream. Aaminin ko na miss ko ang mga titig niyang yan. Ang lakas talaga ng epekto ng lalaking ito sa akin. Anong ginagawa mo dito, Elias? Umalis ka na. Hindi ka pwedeng makita ni Leo, lalo na ni Papa. Matigas na turan ko. Please, Anika, kahit si Leo lang ang makasama ko. Gusto ko siya makasama at makita. Baka sa boses nito ang pagsusuma mo. Hindi ka ba nakakaintindi ng hindi pwede? Pigil ang pagsigaw ko sa kanya, para walang makarinig sa amin. Umalis ka dito. Anas ko, hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Matigas niya din turan. Sumikip ang dibdib ko, parang bumalik ang lahat sa akin, yung araw na ipagtabuyan niya ako sa kumpanya niya. Halos magmakaawa ako, at lumuhad ako sa harapan niya. Na ako ang piliin niya. Anong nangyayari? Bakit ba andito siya? May karapatan ako sa kanya, Anika, ako ang ama niya, kailangan niya ako. Kailangan ako ng anak ko. Mula talampakan umakyat ang dugo ko patungo sa ulo ko. Dahil sa pinagsasabi ng lalaking ito. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob ang kumag na ito, para sabihin ang mga katagang yan? Ang kapal talaga ng mukha. Kakainis kung sakalin ko kaya ito. Umalis ka, wika ko at sabay turo ko sa pinto. No, tiimbagang niyang sabi. Nanggigil na talaga ako sa lalaking ito. Naglakad ito papalapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Nasamyo ko na amoy alak siya, uminom muna ba ito bago magpunta rito? Tinulak ko siya ng malakas at sinampal. Huwag mo akong hahawakan, umalis ka. Hindi ka kailangan ng anak ko. Anong nangyari, di ba itinaboy mo ako noon, sa ginawa mo pati ang anak mo ay parang tinaboy mo na rin. Sambat ko sa kanya. Bakit ngayon ay susunod-sunod ka sa amin na parang aso, lumayas ka sa pamamahay ko? Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, naninikip ang dibdib ko. Bakit ba kasi nandito ang lalaking ito, ano ba ang gusto niya? Kung pumunta siya para kunin ang anak ko, pues magkakamatayan muna kami, bago mangyari yon. Please, I'm begging you, gusto ko makita ang anak ko. Gusto ko siya makasama, huwag mo naman ipagkait sa akin ang anak natin. Anak ko din siya, ako ang ama niya. Wow! Ano daw? Anak, big word. Masyado yatang marami ang nainom na alak ng lalaki na ito, para masabi ang mga katagang iyon. Anong anak mo? Ipapaalala ko lang sa'yo, wala kang anak, simula nang itaboy mo ako, kinalimutan na kita. At wala ka na rin karapatan pa sa anak ko. Oo, ikaw nga ang ama, pero semilya mo lang ang naiambag mo. Ako na sa lahat, kaya huwag kang feeling na ikaw ang nagsakripisyo sa ating dalawa. Dahil ako ang naghirap, akong mag-isa ang tumaguyod sa anak ko. Saad ko at pinaghahampas siya sa dibdib gamit ang kamay ko. Kapag nagkakasakit siya, ako ang nagpupuyat, ako ang nag-aalaga. Ako ang bumuhay sa kanya mag-isa. Kinaya ko mag-isa noon, kaya kakayanin ko din mag-isa ngayon. Dagdag ko pa, ngayon ko siya susumbatan, total nararapat lang na sumbatan siya, dahil wala siyang kwenta. So tell me, ano ang naiambag mo? Nasaan ka noong kailangan kita? Noong kailangan ka ng anak mo? Sigaw ko, hindi ko mapigilan hindi magtaas ng boses. Oo nga pala, nandun ka sa kandungan ng ibang babae.
Nagpapakasaya. Mas pinili mo nga pala siya kesa sa akin at sa anak mo. Duwag ka. Wala kang bayag. I don't need you. We don't need you. Patay ka na sa isip at sa puso ng anak ko, hindi ka na niya kailangan pa kailanman. Leave my house, Elias. Muling sigaw ko, nanginginig na ang labi ko, dahil sa pagpipigil ng luha ko. Sabay ng pagtalikod ko ang pagbagsak ng luhang namumuo sa mga mata ko. Bakit ba ako umiiyak? Hindi na dapat ako naapektuhan sa kanya. Kinalimutan ko na siya, pero sa puso ko nandito pa rin siya. Hindi siya mawala-wala. Ano bang ginawa sa akin ng lalaking ito? Bakit mahal na mahal ko pa rin siya? Inaamin ko, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Nakatatak pa rin siya dito sa puso ko, kahit gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Pakiusap, Annika. Nagsusumamo ako, payagan mo na akong makita at makasama ang anak ko, kahit maikling oras lang. Saad nito at sabay yakap mula sa aking likuran. Hinalas ko ang braso niyang nakapulupot sa bewang ko, at humarap sa kanya. Umalis ka na dito, Elias. Please. Bag. Hindi ko na ituloy ang aking sasabihin, nang may magsalita mula sa aming likuran. Anong nangyayari dito? Seryosong boses ni Papa. Agad akong napaharap sa kanya. Labis akong ginapang ng kaba, nang makita ko karga nito si Leo. Inosente itong nakatingin sa amin. Mama, are you crying po? Tanong niya sa akin. Kita ko ang pag-aalala sa mata ng bata, 3 years old pa lang si Leo, pero matalino ang batang ito. Agad ko pinahid ang luha sa aking mata at ngumiti. No baby, I'm not crying. Saad ko at lumapit sa kanya. Sino siya, iha? Tanong ni Papa. Siya po si Daddy Elias, lolo, yung kwento ko po sa inyo na mabait na guy. Sambit ng bata. Iha, sino siya? Muling tanong ni Papa. Ah, siya po si... I'm Elias Falcon, sir. I'm Leah's father. Sabat ni Elias. Mariin ako napapikit, at kinuyam ang aking kamay. Falcon. Nakakunot na tanong ni Papa. Anak ka ba ni Althea at Dylan? Tanong niya dito. Yes po, sir. Magalang na sambit ni Elias. Iha, pag-usapan niyo ang problema niyo. Ang apo ko ang naiipit sa bangayan niyong dalawa. Hindi na kayo mga bata, may tama na kayong pag-iisip. Isipin niyo na lang ang ikakabuti ng anak niyo, kahit para sa anak niyo na lang. Baka naman makarating pa ito sa korte. Litaniya ni Papa at tumalikod na, at naglakad patungo sa dining area. Tumingin ako kay Elias, nakangisi ang lalaki, walang hiya talaga. Ano ang nginingisi-ngisi mo? Angle ko, minsan hindi ko talaga mapigilan maging bastos, lalo na kung itong lalaking ito ang kaharap ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Gusto mo makasama si Leo? Well, pwede naman, pero paghihirapan mo. Bukas maaga ka magpunta sa opisina ko, 6:00 ay dapat naroon ka na. Yes ma'am. Nakangiting sabi nito at commendat pa. Kaya napa-ismad ako ng labi ko. Antipatiko talaga. Kung ganoon lumayas ka na, at baka mandilim ang paningin ko, patamaan pa kita, angle ko sa kanya. Matamis itong ngumiti. Bye sweetie. Saad nito at sabay nguso. Ano yan? Inis na sabi ko. Good night kiss. Nakangusong saad nito. Ah, good night kiss. Okay, close your eyes. Utos ko sa kanya, sakto naman bumaba ng hagdan ang PA ni Ella na si Gary sa totoong buhay. Dito kasi siya nakatira sa mansyon, dahil PA siya ni Ella, ay kailangan lagi siyang nasa tabi ni Ella. Tawag ko sa kanya, lumingon naman ito sa akin at ngumiti. Nagsinyas ako sa kanya na huwag maingay. Ano yun, Ma'am Eka? Tanong niya. Halikan mo siya. Nguso ko sa kinatatayuan ni Elias, nakapikit pa rin ito. OMG! Ang gwafo ni Papa. Impit na saad ng bading. Halikan mo, sige na. Tulak ko sa kanya. Teka Ma'am Eka, baka majambag ako niyan, siguradong plakda ako sa laki ba naman ng katawan niyan. Kabadong sambit nito. Sige na box, gusto mo ipagawa kong pichay ang talong mo. Mahinang bulong ko kay Girlie. Talaga Ma'am Eka? Yes. Sige na nga, saad nito at pakindang-kindang naglakad papunta kay Elias. Dahil matangkad si Girlie, ay mabilis niya itong nahalikan sa labi. Nagmulat ng mata si Elias, nang dumampi ang labi ni Girlie sa kanya. Halata ang pagkagulat nito, gusto ko sanang matawa ng malakas, dahil sa reaksyon ng mukha ni Elias.
Dahil para itong nakainom ng suka, dahil bigla itong namutla. Nang makabawi ito sa pagkagulat, ay agad niyang pinunasan ang labi niya gamit ang polo niya. Aambahan sana ng suntok ni Elias si Box, agad naman itong nakatakbo papalapit sakin. Inakang bakla ka, halika dito at lalagyan kita ng marka. Inis na saad nito, at masama akong tiningnan. Nginisyan ko lang siya, at tinaasan ng kilay. Sorry Fafa Pechay na baka maging turtang talong pa. Sayang, saad ng bakla at nagtago sa likod ko. Bye sweetie, pang-asar ko sa kanya, at kumaway-kaway pa. Ngumisi naman ito, bago tuluyan lumabas ng mansyon. Kinabukasan alas 5 pa lang, ay nakabihis at nakapag-ayos na ako. Nasa dining area ako at nagkakape. Lumapit sa akin si Nanay Degna, ang mayordoma ng mansion. O, iha ang aga mo naman yata ngayon, papasok ng opisina. Ani nito at naglapag ng platito na may lamang sandwich. Thank you Nanay Degna. Masiglang saad ko. Mukhang maganda ang gising mo ngayon. Sambit niya muli. Opo, nakangiting saad ko. Alas 5:30 ay umalis na kami ng mansion ni Randy. Pagkarating ko sa kumpanya, ay may iilang empleyado na ang naroroon. Good morning po ma'am. Bati sa akin ng isang janitor. Good morning Manong. Masiglang bati ko din sa kanya. Tumuloy na ako sa opisina, at nagtanggal ng puting coat, wala pa namang tao. Tanging white spaghetti strap lang ang pangilalim ko. At nakatak-in ito sa white slack pants na suot ko. Umupo ako sa swivel chair ko, at naglagay ng headphone sa tainga at pumikit. Ang ganda, rinig kong boses ng isang lalaki. Kahit naka-headphone ako, ay mahina lang ang kantang pinapakinggan ko. Hindi ako pwedeng magkamali, may narinig talaga ako isang boses ng lalaki, o baka guni-guni ko lang. Ang ganda-ganda talaga. Doon ako napamulat ng aking mata. Ay kalabaw, halos mapasigaw ako sa gulat. Paano ba naman kasi, nasa harapan ng table desk ko si Elias, nakatukod ang dalawang kamay nito sa desk ko, at titig na titig sa akin. Agad kong hinablot ang blazer ko sa ibabaw ng desk ko, at tinakip sa dibdib ko. Makatakip wagas nakita ko naman yan noon. Nakita ko na yan lahat-lahat. Bigkas nito. Biglang uminit ang magkabilang pisngi ko sa sinabi niya. Kainis na lalaking ito, hindi ko man lang namalayan na dumating na pala. Noon yun, anas ko. Mabilis akong nagsuot ng blazer, at tumayo sa pagkakaupo. Napatingin naman ako kay Elias, simple lang ang suot nito. Isang black V-neck t-shirt na hapit sa katawan nito, at black jeans maong pants. Halos kumislap ang maliit na silver na hikaw nito, kapag natatamaan ng sinag ng araw. Kainis na lalaki ta ang gwapo-gwapo, sarap bangasan ng mukha sa isip-isip ko. Are you done staring at me? Mayabang na saad nito. Ang kapal mo. Ipagtimpla mo ako ng kape. Inis na utos ko sa kanya. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Carissa. Good morning Ma'am Anika, may ipag-uutos ka na po ba? Samahan mo siya at ituro mo sa kanya, kung saan nakalagay ang mga kape. Siya ang magtitimpla ng kape ko. Siya po, turo ni Carissa kay Elias. Meron pa bang iba? Matare na tanong ko. Sabi ko nga po, halika na po sir. Ilang minuto nakalipas ay pumasok na si Elias. May dala itong isang tasang kape, nakalagay ito sa maliit na platito. Here's your coffee ma'am, masarap yan, tinimpla ko yan with love. Mahinang sabi nito. With love, parang gusto ko masuka, mahinang bulong ko. Tumaas ang kilay ko, in fairness masarap nga. Nag-aagaw ang tamis at pait ng kape, masarap. Habang sumisimsim ako ng kape, ay nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Anong titingin-tingin mo riyan? Kunin mo ang daspan at walis. Maglinas ka at pagkatapos panasan mo ang salamin na yan, turo ko sa dingding ng opisina ko, na gawa sa purong salamin. Kinuha niya naman ang walis, at nag-umpisang magwalis. Habang nagwawalis siya, ay kunwari may nililukot akong mga papel na itinatapon ko sa sahig, na pinagwawalisan niya. Halos maubos ang sheets ng paper, dahil sa kakalukot ko, at tinatapon sa sahig na nililinisan niya. Tiningnan ko ang reaksyon ng mukha niya, pero parang walang effect ang ginagawa ko. Relax lang itong nagwawalis, at possible sipol pa ang luko.
Napagod na ako sa kakalukot na papel, kaya tumigil na ako. Nakita ko naman siya nagpupunas ng salamin. Gumamit pa ito ng spray para kumontab ang salamin. Elias. Tawag ko sa kanya. Yes sweetie. Nakangiting saad nito. Ikuha mo nga ako ng tubig. Utos ko sa kanya. Sige ikukuha kita ng tubig sa storage. Saad nito. No, ang gusto ko yung tubig sa Maynilad. Nawala ang ngiti nito sa labi. Joke lang, gusto ko yung tubig sa kantin sa baba. May kukuha mo ba ako? Sure, para sayo. Saad nito at mabilis na lumabas ng opisina. Agad akong tumayo sa kinauupuan ko, at kinuha ang pintel pen, at sinulatan ang salaming pinunasan niya kanina. Hindi pa ako nakontento, ay kinuha ko ang lipstick sa bag ko, at halos padpuden ko ito sa salamin. Ilang minuto ay dumating na siya, dala ang bottle of water. Napatingin ako sa mukha niya, medyo kumunat ang noo nito, habang nakatingin sa dinding. Sorry ang tagal mo kasi dumating na boring ako, kaya naglaro muna ako. Nakangising saad ko. Tumitig naman siya sa akin, at naglakad palapit sa akin dala ang tubig. Pinatong niya ito sa desk ko, at lumapit sa akin. Tinukod niya ang kamay, dalawang kamay niya sa armchair ng swivel chair, at umuklo para magpantay ang mukha namin. Nilapit niya ng husto ang mukha niya sa akin. Ilang inch na lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. Sana sinabi mo sa akin. Gusto mo palang maglaro. Di sana tayong dalawa ang naglaro para mas masaya. Saad nito sa husky nitong boses, at sumilay ang pilyong ngiti nito sa labi. Uminit ang buong pakiramdam ko, dahil sa sinabi niya. Napalunok ako ng laway, parang naumid ang dila ko, hindi ako makapagsalita sa sobrang lapit ng mukha niya, halos maduling na nga ako. Kita ko ang pagbaba, taas ng Adam's apple nito. Inambahan niya ako na hahalikan, kaya napapikit ako ng mariin. Pero ilang segundo ang nakalipas, hindi naman dumampi ang labi niya. Minulat ko ang aking mata, nakita ko siyang nagpupunas na muli ng salamin. Imbis siya ang menas, bakit parang ako pa ang naiinis ngayon? Kainis. Maktol ko sa aking isipan.